nakuha ng TRO. So parang inulit lang ngayon ni Senator Bato na isa siyang senator judge. Para bang nagiging defense counsel na siya. Yung ilan din sa kanila, ganun din. Parang they're already representing the interests of the impeached official or the respondent. So, labag po yan sa konstitusyon. Hindi po pwedeng puutusan ng Senado as an impeachment court ng House of Representatives na isubmit nyo yung ganitong sertifikasyon. Yan na nga yung articles of impeachment, nandyan na po. Yun na po ang sertifikasyon. Isa pa, so nag-issue na daw sila ng summons kay VP Sara para sumagot si VP Sara. Diba? Kaya nga, yun ang naging dahilan kung bakit kinancel nila, supposedly, yung proceedings ngayon para makapag-appeal na formally at nabasa na yung articles of impeachment. Ano ho ba ang pwedeng sagutin ni Sara Duterte kung yung impeachment complaint and articles of impeachment ay ibabalik sa Kongreso? Maling-mali po yun. Tell me, to what complaint will Sara Duterte respond do sa kanyang verified answer? So, isa na naman itong paraan para i-dribble yung impeachment case. Na imbis na tuloy-tuloy na sila, katapos na matanggap nila yung answer, kung sakasakali nga nandyan na, pag-ano na sila, pag-answer na si VP Sara, imbis na mag-set na sila ng first pre-trial, and then yung trial na mismo, para tanggapin ang ebidensya, ay ito na naman ang ginawa nila. Ginagawa na nila yan, yung mga dribble-dribble na yan, mula pa noong February. So ano ba, kasi tinatanong po natin ang Senado, lalo na dun sa 18 na bumoto para ipabalik, i-remand yung articles of impeachment. Ano ba talaga ang gusto nyong gawin? Ano ba talaga ang pakay ninyo? Hindi naman ho mahirap sumunod sa konstitusyon. Napakalinaw naman ng both the letter and the spirit of the Constitution. So why, oh why, do you refuse to follow that? Para po sa ating Senate President, alam niyo naman po ang konstitusyon, alam niyo ang batas. Isa po kayong abogado, isa po kayong magaling na abogado. Alam ko po na alam niyo ano mismo ang sinasabi ng konstitusyon. Kung ano man po ang inyong agenda, whether it's personal or political, kung pwede po sana, ang isipin natin yung ating bayan. Ang isipin natin yung kapakanan ng ating mga kababayan, ang supremacy ng ating konstitusyon. Huwag yung mga pansarili o yung mga pangpolitikal na mga hangarin. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Would you rather have the trial tried now and finished now in the 19th Congress, or would you rather have it and continue it and have the finalization of it in the 20th Congress when you will be part of the Constitution? The way things are going, it's not possible to conclude the trial. In fact, yung prinesenta, yung pinopose ng una ni Senator Francis Tolentino, that 19-day timeline, that was really unrealistic. Kasi nga, ang kanyang posisyon, because it was anchored on the fallacious premise, yung maling premise and posisyon na hindi na daw pwedeng tumawid. Mali po yun. Marami na po sa ating mga constitutional expert, sa ating mga legal experts, mga abogado na nagsasabi, mismo na yung gumawa, nagsulat ng Article 11 ng Constitution, si former Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Sinabi na niya po na pwede bang tumawid, pwede pang tumawid sa next Congress. So hindi dapat pilitin na tapusin kung hindi kaya. Huwag pilitin na 2 araw lang ang binibigay at based on the proposal of Senator Tolentino, 2 araw lang daw po i-present ng prosecution ang prosecution evidence at 2 araw lang ang binibigay sa defense para i-present yung defense evidence.
Naku, napaka-unrealistic niyan. Hindi po ganon kadali yung ganyan. So, wag pilitin yung maling posisyon na hindi na pwedeng tumawid. Ang importante, simulan na natin ngayon. Hindi na yung mga paligoy-ligoy pa. Yung mga kung ano-ano bang mga maneuvering, technical and procedural maneuvering, because it is clearly violative of the Constitution. Huwag ninyong hayaan na isuko ang aming laban. Sabi natin dito sa naging desisyon ng Senado na ibalik sa mga kapupulungan itong aming impeachment, Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Klarong-klaro, malinaw na malinaw ang utos ng konstitusyon na magkaroon agad-agad ng isang trial. Anong ibig sabihin ng trial? Ibig sabihin ng trial ay paupuin na ang mga testigo, ihain na ang mga ebidensya. Yan ang iniintay ng sambayan ng Pilipino at yan ang kailangan mangyari. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun at wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. ngayon po patapos na ang 19th Congress ng Senado at Yes na yes. Klarong-klaro din po yan. Kasi ang impeachment at yung pagiging senator judge ay ibang tungkulin yan sa pagiging mambabatas. Iba pang ang article ng konstitusyon yan. Ang article sa impeachment ay tungkol sa public accountability. At na-convene na, na-constitute at na-convene ang impeachment court ngayon. Tulad ng kilala natin ng mga ibang korte, pagka nag-convene na yung court, kahit magpalit-palit pa yung mga judge, ay nandyan na yung court at tuloy-tuloy dapat ang kanilang pag-aaksyon. Kaya wala akong nakikitang issue sa pag-carry over ng 19th Congress hanggang sa 20th Congress. Sana balikan niya yung konstitusyon at basahin niya na maigi na doon naman lahat ng kailangan gawin. Yung pinakautos ng bayan ay magkaroon ulit ng trial, magkaroon na ng trial ngayon at ilabas na ang ebidensya para mismo ang mamamayang Pilipino ang mag-uusga kung talagang may sala o wala si Vice President Sara Duterte. Ang alam ko lang po dyan ay pinag-uusapan ng House of Representatives kung ano yung gagawin nila. Paano ang magusga kay Sara Duterte? Ang masasabi ng kabataan, weak, cowardly. Bakit nag-refuse ang Senado na ilinis si Sara Duterte? Ang sabi ng konstitusyon, trial must proceed forthwith. Pero hanggang ngayon, nagawa sila ng paraan para hindi magkaroon ng trial. Una, nagkaroon ng months-long delay. Noong February pa nang na-transmit na ang articles of impeachment. Tapos nung na-schedule for June 3, sabihin nila, June 11 na lang sa last day ng Congress, ng session ng Congress. At ngayon, ang recent development, ibabalik natin sa House of Representatives. Itong lahat ng to, unprecedented, dangerous, levels of unconstitutional. Gumagawa ng sariling rules ang Senado para lang patakasan ang kanilang mismong kailangang gawin na ayon sa konstitusyon, ilinis ang impeachable officers. Ang tingin ng kabataan nito, no, ay may gantong tendency ang Senado. Early 2000s, ito na ang ginawa sa impeachment trial ni Estrada. Kaysa natignan ang ebidensya para maayos ang paglilinis, they voted not to open the envelope. Now, they voted not to immediately proceed with the trial. May nakita kaming trend na ganito na lang ang Senado. Pues, kung ang Senado ay ayaw magkusa at patuloy na tinatakasan ang gawain ng paglilinis, gagawin ng paglilinis ng pamamayang ang ating mensahe kay Senator Chis Escudero
ay gawin na ang pinaka-nakakaya niya na i-constitute ng impeachment court at hindi lang i-constitute, pero go through the processes of trial. No? Buksan ang mga mismong articles of impeachment, isa-isahin sila, and tawagin si VP Sara and pakinggan ang kanyang side at through sa thorough review ng evidence, maglabas ng judgment. Yun ang pinagpapanawagan ng mga Pilipino ng kabataan kay Chis Escudero sa buong Senado. And kami, nandito kami sa labas ng Senate gate at patuloy kami maghihintay sa labas ng Senate gate until sa pinaka-dulo ng process at step ng impeachment. Maraming salamat. Never miss a story. Unlock exclusive.